I went to the beach. Really? Yeah. What happened over there? Wow, you went all the way. No, not the beach, but there's like probably 2 crossings from here. It went to the side of the marina area. Okay. Oh, I don't have battery anymore. It died? It died, yeah. Oh boy. Hello mga friends, kumusta po kayo? This is Marilyn, your friend la Filipina Carpentera dito sa America. At welcome sa ating bathroom. Kaya lang pinuntahan ako ng asawa ko dito kasi palabasin niya ako kasi gusto niya na present ako pag magbabike siya. Palabasin niya ako kasi gusto niyang nakaabang ako while nagbabike siya doon sa labas. So labas muna ako tapos later on babalikan ko kayo. Mwah! Okay, I'm back! Nakalimutan ko kasi na i-disinfect ito. So, atin lang siyang sprayhan. Tapos, linis-linisin din tayo natin. Kasi hindi, second hand ito, nakuha ko ito sa Ukay. So, pagdating sa ibang mga tao, kailangan talaga i-disinfect natin. Yan. Tapos, sa likod na naman, I like this one. Kasi sinabi ko sa inyo na boho style ng ating decoration. Ang bango guys. Ang bango ng spray. Para siyang piment. Yan. Okay, fresh ka na. And then, wala siyang dust. But anyway, kumusta po kayo dyan? I hope everybody's doing okay. At atin ang atin ang ilagay ulit ang ating mga tuwalya. Guys, may narinig ako ba na grabe daw yung ulan dyan? Tapos ang baha, kasi sabi nung auntie ko na grabe yung baha dito din. At I hope everybody's doing okay. Kasi sa kanila daw, sa Pampanga, may mga bahay daw na nag-landslide daw guys. Kawawa naman. Tapos sa Colombia. Sa Colombia, guys, grabe na yung earthquake. Ang kitang-kita ko dun sa news na yung malaking building na gumuho. Grabe na talaga. It only means one thing. Di ba? Nasa Bible yan na pagbabalik na si Jesus yun, may malaking earthquake, mga sakuna, tapos mga sakit, yung mga ganun ba. So, sabi ng Bible na we have to prepare. Kasi babalik na si Jesus, we have to make our life straight. Di ba? Yan. Kasi nakakatakot. Nakakatakot talaga. Doon tayo sa kabila. Kasi tapos na dito. Tingnan niyo, di ba? Tapos na. Where are you? Yan. Yan. So, punta na naman tayo doon sa kwarto na napakatingnan niyo. Oh my, nakakahiya, Filipina. Boy, I'm just going to fold some clothes. I'm just going to fold some clothes in here. And then we can eat dinner and then we'll go home. Time to go soon. Okay, soon. Hangers, where are you? Hangers. Ito yung mga karaan kong hangers or old hangers ko galing sa kabilang bahay. Tapos, bumili din ako ng mga bago. So,
ito ay ang aking pajama. So, i-hang ko lang ito. Tapos, lagay dyan sa ating Saan na ba ako? So, yun. Grabe yung sakuna. Kaya magbago na tayo. Talking about pagbabago, guys. And prepare natin yung ating mga sarili. My friend, ako ba? Nag-text siya sa akin. Tapos pinagalitan ako. Hindi naman pinagalitan. Oh my goodness. Ikaw talaga karpentera. Over na over ka talaga. But anyway, ni-remind niya ako kasi ako naman kasi medyo siguro nayayabangan yung hambog ko kasi carpentera. Hindi naman ako hambog. Medyo lang joke. Ito, dadalhin ko to sa kabilang bahay. Yung may accomplishment ako ba, binivideo ko talaga. Parang malaman din ng mga kaibigan, friends, and family ko dyan sa Philippines kung anong ginagawa ko dito. Like for example, yung mga renovations ko before, yung mga ganun ba, ito ay ipadala ko sa Pilipinas kung mahal. Bigay ko ito sa kanila. Ganda siya, however, kahit na anong ganda, pag hindi mo naman nagagamit, o di ba sayang lang. So, ibigay ko to sa Philippines. Tapos na itong nalabhan. What in the world's going on? Diba? Pang formal attire siya. Yan. But, since hindi ko na ginagamit, sayang naman. So, bigay na lang natin sa Pilipinas. But anyway, as you have noticed guys, hindi ko binivideo yung bahay namin doon sa kabila. Kasi ang sira na talaga guys. Like, it's dirty, tapos daming mga pusa. So, dito talaga ako na lang na-concentrate sa bagong bahay para makita nyo kung mga trabaho ko, kung anong ginagawa ko dito. Tapos, siguro nasobraan ko yung exposure ko kasi kahapon nga ako na, ito yung neighborhood namin, di ba? Ang ganda, yung mga ganun ba? Hambog ka kasi, Filipina. Pero guys, sorry ha, nasisiyan lang ako. Ay nako, it's not my intention, pero yun, nasisiyahan lang talaga ako sa accomplishment namin mag-asawa. But anyway, so yun, sinabihan niya ako na nang go to church, tapos wag kang mag-invest ng mga yaman dito sa lupa kasi life is so short before you know it. Parang ganun ba? Mag-iipon tayo ng kayamanan doon sa langit, hindi dito sa lupa kasi everything is temporary. Before we know it, mawala na tayo ni isang kilong lupa, wala tayong makukuha. So parang, whoops, sinabihan niya ako ng ganun. Alam nyo guys, medyo sakit. Diba? Medyo siya sakit, but, alam nyo, in all honesty, love na love ko yung friend na yan kasi I'd rather have that kind of friend na in loving way, kino-correct ka ba? Kaysa yung mga friends na, ay, okay lang, yung mga ganun ba, pero behind the scene, pinagfiestahan ka, yung pinag-usapan ka na like parang okay sa harapan, pero yung tinichismis, minamarites ka, pag wala ka outside your presence. So yun, itong friend kong ito, she's very godly and I love her deeply. And yan yung kailangan kong friend na straight ba, na hey, alam mo, wag mong ganyan gawin yan kasi like, I consider that a valuable and a true gift of a friend. Yung correction niya po, re-rebuke niya sa akin is diretso, hindi niya pinapasa sa iba. So yun, which is true naman talaga yung sinabi niya. And I really thank her for that. Na totoo yun guys, na hindi tayo mag-store ng earthly possessions, na wag na lang, palagi na lang materialistic na tayo. Kaya nga ang dami ng mga magnanakaw kasi hindi nila iniisip ba na temporary lang yung buhay natin dito sa mundo. What? Did you bring that or is that mine? That's yours. Oh, the clouds. Tingnan niyo yung ginawa ng asawa ko. Ayaw niya talagang ipaputol yung railing dyan. Kaya linagyan na lang niya ng kahoy instead na
itong aking collections. Ewan ko kung anong gagawin ko. What do you think? Tama na lang ba yan? Hindi na lang ito tatanggalin. Tapos i-finish ko na lang yung bridge dyan. I don't know. I really have no idea. Ewan ko. Maganda ba siya dyan? Or tatanggalin na lang lahat. Tapos sabi niya si Dan daw nag-suggest para hindi na matagal itong railing ay gagawin na lang linen closet is this area here. Lagyan ng mga shelves. Ay my gosh, problema saan naman ito dadalhin. Tapos yan pa oh. Kailangan yan itapon, sorry. Ligpitin. Eh, wala tayong space. Ay, ewan ko. Parang nawalan ako ng gana na i-continue yan. Siguro ipamigay ko na lang itong coffin cabinet ko. Sayang, 126 years old. Ayoko sanang ipamigay yan. Cora, do you like to eat ice cream? Do you like to eat ice cream? You can come up now. Let's eat. Bon appetit. So yun, napapasalamat ako sa kanya kasi real friends are like that, guys. You know, na nagsasabihan kung anong mali in a loving way. Tapos, yun. So, sinabi ko sa kanya na totoo na hindi tayo mag-store ng treasures here on earth. At itong bahay na ito, palagi ko lang talagang fini-feature because it's not that materialistic at greedy na talaga na. Kailangan ko talaga magkaroon ng bahay na sabi ko, no. Hindi ko ma-videohan yung old bahay namin kasi ang sirang-sira na. Tapos, ang dami mga pusa. Tapos, it's so messy. So, dito na lang. And then, number 2 is, sa 10 years namin trinabaho, syempre ito yung passion ko. Wala akong trabaho na regular, guys, but what I do is for all those, just like the others, nagtatrabaho sila sa hospital, nagtatrabaho sila sa office, nagtatrabaho. Ako, yung trabaho ko is, namamanday ako. You know, bumibili ako ng mga lumang bahay na sirang-sira na, tapos pinapanday ko, tapos, yun, binibenta ko. Yun yung trabaho ko. It's not that nag-grab na lang ako ng grab na napapayaman talaga. Uy, pagyayaman ako. Naku, sure, why not? Pero, hindi naman eh. Naku, pag i-bless ako ng Panginoon na yayaman ako, oh my gosh, I would like to really say, yes, Lord. Pero, ang gusto ko sa Kanya kasi, para bang in-advise niya ako na, remember, temporary lang itong mga materials na nakamit natin dito sa mundo. Yun, which is really true. So, I really thank her na meron siyang honesty at guts na i-rebuke ako. And alam ko na she did it because of love. She cares for me, you know. So yun, sinabi ko sa kanya na itong bahay namin ngayon, this is the fruit of our labor. Sa 10 years naming inayos-ayos ng mga bahay, ito na po yung resulta ng aming labor. So, sakit nga yung payud ko halos hindi ako makalihok. But because I love what I'm doing, so ito na po yung na-rape namin. Di ba sabi sa Bible na magtanim ka at para ka may aanihin. Ito na po yung inaani namin after 10 years na pagsisikap namin. Especially ako sa carpentry works. Yung ganun ba. So, naintindihan naman niya na syempre, we have to work. Kailangan talaga magtrabaho. It so happened na ito yung trabaho ko. Kaya, we're reaping the harvest of our hard work for 10 years. So, yun. Guys, pag may mga, ang ganda nito, di ba? Kaya lang, hindi ko ito style. Itong mga ganito. Mga long sleeves. Parang, naanuhan ako. So, lagay yan sa Philippines. Tapos, itong mga pants. So, yun. Pag may kaibigan kayo ng ganun, guys, na right on your face, kino-correct kayo in a loving way, guys, keep them, they're keepers, you know.
bihira lang talaga yung mga kaibigan na ganyan na sinusuway ka ba, but in a loving way. Na, hey, mali yung ginagawa mo, you know. So, yun. So, siniset straight lang niya ba na, hey, I hope that you're still in the Lord. So, sinabi ko talaga sa kanya, yes. Kami kasi ng asawa ko, nag-online service lang kami. Ito, dadalhin ko ito sa bahay. Nag-online church kami every night. May mga, kami, like, devotions namin ba, na ito din, dadalhin ko ito sa bahay. Sa kabilang bahay, may devotions kami para ma-feed yung ating soul. Ganun talaga, guys. Dapat din tayo, no, na i-feed natin yung ating soul with God's Word. So, kailangan na palagi tayong naka-tune in, basa ng Bible, mag-reflect, pasalamat sa Panginoon, yung mga ganun ba. So, ina-assure ko siya na don't worry, like, you know, we are still very much, like, connected with the Lord, and we are still in His fold. So, as sinabi ko sa inyo kanina, na pag may friend kayo na ganyan, na hindi mag-atubili na mag-correct sa inyo, you keep them, you know. Because instead na, palagi na lang nag-video niya, napakita yung mga bahay niya kasi ang hambog, blah, blah, blah. Ayoko ng friend na ganyan. Gusto ko yung straightforward na diretsahan ba. And kahit na masakit, guys, hindi naman ako masyadong nasasaktan, para lang, ouch, para lang na ganun ba, kasi hindi niya alam kung anong nangyayari. Okay, I'll be done soon. Give me 5 minutes. We have the PB kit. PB. Yeah, I medicine. know. Is Yeah, it- kailangan pala namin yung pusa namin. Medicine. Yeah, okay. So, yun. Pag may kaibigan kayo na straight to the point na, hey, Marilyn, parang mali yung ginagawa niyo mo, or dapat ganito. Hindi naman kasi niya alam kasi she lives in another state. So, hindi niya alam yung status ng buhay namin ngayon. Yung ganun ba. Pero, she had the audacity to tell me kung anong na-observe niya, which is really good. Instead na mag-solicit, kumusta na si Marilyn dyan? Ang hambog-hambog naman ng mga videotapes niya. Oh, I hope, guys, hindi masyado. Kasi nung nag-share lang ako sa buhay-buhay ko dito sa Amerika. But anyway, guys, yun. If you have a friend like that na hindi ka minamarite sa iba, kung diretso yung sinasabi, Marilyn, I think ganito yung gagawin mo. You keep them, guys. You keep them. They are keepers. Yun yung mga tao na honest. Yun yung mga tao na nagla-love sa iyo. Yun yung mga tao na concern sa iyo na hindi ka sa iba. Pinagmamarite sa iba, kundi diretso yung correction niya. So, thank you, Lord, for my friends who are like that. And also, thank you for my friends na nanood sa akin. Salamat po. Sana patnubayan po kayo ng Panginoon at sana patuloy po kayo manood sa aking mga buhay-buhay na video dito sa Amerika. Okay? So, ko na ito. Hang muna natin ito. Tingnan nyo, itong closet namin hindi pa talaga matapos-tapos. Kasi, ay may iba pang priority. Si Dan, yung aming friend carpenter. So, yan na lang muna. Ito ay pangbahay. So, the pangbahay is here. Tapos, this one is also pangbahay. And then, one is pants, panglakad. So, yan. Hallelujah! Tapos, ang dami pa doon. Oh my gosh. Sa lahat ng mga work ng household chores na ayaw ko talaga is yung pagpipilo, yung pagganito. But anyway, mas gusto ko pang mag-carpentry work kaysa ganito. But, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. At least, makalakad-lakad pa tayo at makapaglimpyo-limpyo pa tayo at makapilo-pilo pa tayo. Sorry, ang hirap talaga i-Tagalog yung mga sinasabi ko. Hindi kompletong Tagalog kasi alam niya naman, bisda si Carpentera. But anyway, thank you guys for watching and I hope you've learned everything that I was saying today na pag may friend kayo, na totoo, keep them because they are God sent. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Mwah!